597 Tatak. Radio Patrol ng Pilipinas. Ang oras ay alas 5:32 ng umaga. Ito ang numero 1 radyo ng masang Pilipino. Hatid ang balita at serbisyo para sa pagbabago. 597 Tatak, Radio Patrol ng Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, lungsod ng Zamboanga. Kasama ng inyong mga newscasters, ako po ang inyong lingkod, Joshrin Habibul. At ako naman si JB Baong. Kayo po ay nakikinig sa 597 Tatak, Radio Patrol ng Pilipinas. Alas 5:37 ho ng umaga at magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga tagapakinig at nakatutok sa kanilang mga tahanan. Narito na ho ang ating mainit na buena manong balita. Inaasahang pagtaas ng pasahe sa Marso dahil po yan sa pagtaas ng fuel surcharge. Ayon nga sa Civil Aeronautics Club or CIB, mula sa level 5 ay itinaas na nga sa hanggang level 6 passenger at cargo ang fuel surcharge para sa domestic at international flights. Sa domestic flight, katumbas ito ay halos mahigit 185 to 665 pesos ang fuel surcharge mula sa kasalukuyang 151 hanggang 542 pesos. Depende po yan sa distansya ng biyahe. Sa international flight naman ay aabot sa 610 peso hanggang 4,538 peso mula sa Marso at hanggang sa kasalukuyan na 498 peso hanggang 3,703 peso. Sakto at alas 6 na ho ng umaga. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. We are pregnant. Yan ang panibagong milestone na ibinahagi ni Chris Bernal at ng kanyang husband na si Perry Choi. Wala pang gender reveal pero ang wish daw nila ay isang malusog na baby girl. Congratulations, Choi family! Samantala, proud mom naman si kapuso mo Marian Rivera sa kanyang panganay na si Ate Zia. Ang bagong achievement kasi nito ay isang bronze medal for swimming na ibinahagi nito sa kanyang social media account with a sweet caption. Hampasan at palakpakan! Yan ang kaganapan sa unang panalo ng Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation Cup for Women kagabi. Kahit nagtatangkara ng pambato ng Iran, hindi nagpahuli sa bilis ng mga palo at depensa ang Pilipinas kaya tinalo nila ang World 74th for Iran sa 4 na sets, 25-19, 25-22, 25-14. Kahit hindi weekend, mahigit 2,000 pa rin ang dumalo sa Field Sports Arena para suportahan ang mga idolo. Sa kanilang panalo, malaki na ang tsansa ng Pilipinas para makapasok sa Final 8. Huling laban nila ngayong gabi kontra South Korea at kung pala rin, pasok na ang Pilipinas sa Quarter 5 Finals. Samantala, tabla na ang laban para sa kampyonadong PBA Philippine Cup matapos talunin ng Beerman ang tropang Giga kagabi. Pinangunahan ng 23 points ni CJ Perez para kunin ang panalo sa Game 2 109/100. Magtutuos muli ang dalawang kupunan bukas para sa Game 3 sa Araneta Coliseum. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang alas 8:30 ng umaga.
Batid ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ulat na gumagamit umano ang mga mangingisdang Chino at Vietnamese ng cyanide sa kanilang pangingista sa Baho Masinloc. Ayon nga sa Pangulo, siya ay naalarma, lalo na at mas nagiging malawakan umano ang nangyayaring cyanide fishing kung saan mayroon ang kanyang makuhang sabat na ebidensya ay handa ang Pilipinas na maghain ng kaso laban rito. Ayon naman sa Office of the National Naval ay kailangan ng seryosong factual verification pagdating sa aligasyon na paggamit ng cyanide bago makapagsampa ng reklamo sa International Court laban sa gumagawa dito. Dahil dito, masusing tinutukan ng Philippine Coast Guard ang mga investigasyon sa naturang issue. Ang oras nating mga kabayan ay alas 10:24 ng umaga. Bago ho kami magpaalam, nais lamang ho naming magpasalamat sa aming mahal na tagapakinig, maparadyo man yan o online platform. Kami po ay nagpapaalala na kahit anuman ang mangyari, lagi lamang ho tayong manalig sa puong may kapal. At kayo po ay nakikinig sa 597 Tatak Radio Patrol. 597 Tatak Radio Patrol ng Pilipinas.